Saka ko pala na-realize kasi kanina, maayos ang itsura nila. Hindi mo akala no, may mudo sila. Hi guys, my name is Shireen Cafe. Tara, kape tayo. Maupay nga gabi haaton nga tanan mga sangkay. Ayan, so nandito po ako ngayon mga kaibigan sa 7-Eleven. Actually, ang bibilihin ko lang po dito ay sabon, bath soap. Pero ikot-ikot po muna tayo. Pakita po na hindi po ako bibili ng mga yan. Talagang sabon lang ang bibilhin ko dito. Pero ganyan po tayo. Ikot-ikot muna bago pumunta sa ating bibilhin. Ang time siguro ngayon mga 6:30, ganun. Lumabas lang ako guys, saglit. Actually wala akong planong lumabas talaga. Bumili ako ng sabon. Ayun, pumunta ako sa 7-Eleven. Ngayon pauwi na tayo. Actually ang plano ko ay pumunta lang dyan sa tindahan malapit sa amin. Yung katabi lang ng bahay. But since biglang pumasok sa isip ko na kailangan ko na pala bumili ng sabon. So yun. Kaya ngayon nandito na tayo. Hi guys, it's a new day, new vlog. By the way, nandito po tayo ngayon sa bakery. Sinadya ko talaga na pumunta dito guys sa bakery na to kahit medyo malayo ng konti mula sa aking tinitirhan kasi ang mga tinapay nila ay laging bago, tapos mura and masarap. Kaya talagang maraming tao na pumupunta dito. And ito pa po guys, may balot po tayo nakita dito, so bili po tayo kahit isa. So ayan guys, nakabalik na tayo. Tingnan mo yung aking hair kasi masyadong mahangin sa labas and mainit. So pinagpawisan po tayo. Sa ngayon guys, nakabalik na tayo galing doon sa isang bakery. Doon medyo malayo ang ating nilakad pero okay lang yun para ma-exercise tayo. Kahit may mga malalapit na bakery dito sa banda din sa amin, sinadya ko pa rin doon na kahit medyo malayo ng konti, pero okay lang yun. Kasi ako talaga is nag-walking ako and nagja-jogging, minsan running. So, hindi po issue sa akin ang layo. Kayang-kaya ng power natin yan. So, ayan po ang ating bumili tinapay. So, mamaya ko na po yan kakainin. Ang time po ngayon pala ay 5:30 ng hapon. Actually, kanina pa ako dumating, kaya lang may nilabhan lang po ako na 2 peraso or 2 pieces na damit lang. Kaya mabilis lang. So ngayon, medyo lumamig ng ating tinapay, pero never mind kasi may nakita akong balot. Ayan, wala ako ng asin. So at this time, ayan, nakakuha na po ako ng asin at may suka po tayo na bigay galing doon sa binila natin ng balot. Pakita ko sa inyo yung kain ng balot. Oh, yeah. Alam niyo kung kailan ako first time na kumain ng balot nung buntis ako sa anak ko. Kasi parang pinaglihian ko to. Kaya ang hilig din ng balot ng anak ko. Lalo na medyo maliit pa siya. Pag nakakarinig siya ng sumisigaw na naglalako ng balot, parang walang sabaw. No! No! Ay, wala siyang sabaw. Huh? Ay, meron. Kailangan pala anuhin, yung butasin, yung parang ano. Ayan guys, so tingnan nyo. Ayan, may sabaw. Oh, yeah. Ang sarap. Po, ang gagawin ko po ay ito yung asin natin. Ay, butsi. So, lalagyan ko po ng asin. Ayan. Plus, vinegar. Ayan o, may ano siya. May buhok. So, lalagyan po natin ng suka. Binutasan ko na po siya. Ayan o, binutasan ko po siya. Ay, lagyan ko muna ng asin. Oops.
Parang daming suka naman na binigay sa akin para sa isang pirasong balot. So, paano ko to kainin? Ay! So, ayan o. Ay, nakikita ko na yung ano, yung paa ba yan? Ayan guys, oh, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ayan oh. Ayan guys, oh, yung white. So, ang gagawin, gaganyanin ko na lang yun. Lagyan ko muna ng suka. Ay! Dapat may kutsara, ano? Ay! Ayan na guys, oh, binalatan ko siya. Tapos, ayan, nakikita niya na. Ayan. My God. Oh. Ang sarap. Balahin ko. Ang sarap niya guys. Ayan, may natira pang So, ayan guys, babalik lang ako doon sa room kasi doon na rin ako kakain ng aking tinapay. Dahil nga galing ako sa labas, plus pagkarating ko is naglaba ako. So, pupunta ako doon, plus magcha-charge ako. Tapos, kakain ako. Ayan. Siyempre, nandito na tayo sa bahay. Ayan, binuksan ko yung ilaw ng corridor. Tchadan! And kailangan lagi natin ilalak. Although safe naman dito guys kasi Good morning guys. Maupay nga ka mga sangkay. Kagigising ko lang, as in kagigising na literal, na hindi pa nakapag-toothbrush, hindi nakapag-hilamos. Lumabas lang ako kaagad kasi may lakad ako today. And bili akong pandesal. I woke up like this. Tingnan yung buhok ko. Ang gulo. Ang ibinibenta nila dito guys ay talagang lahat malunggay pandesal lang. Wala ng ibang tinapay. So yun po guys. Galing na tayo sa labas at nakabili ng pandesal. And ayan nga po. Ito po ay malunggay pandesal. Yun. By the way guys, dito po sa loob ng subdivision ay mayroong school, yung private school. Kumpleto dito at napakatahimik. Alam niyo, ito yung maganda dito kasi napakatahimik ang lugar na to. Kasi bawal mag-ingay. Alam niyo kasi halimbawa may mag-iingay, syempre maya-maya nandiyan na yung security. So yun ang malaking bagay or malaking advantage pag nakatira ka sa isang na-mention ko about sa school na nandito po sa loob ng subdivision kasi naalala ko yung mga student kasi kanina pagkapasok ko ng gate ang daming mga student na nakita ko na papasok sa school. Ang cute ng uniform nila, ang ganda. So ayan, malapit na naman ako sa bahay. Ang mga cute ng mga pusa. Ayan. So, bagong anak to sila eh. At tingnan nyo ang nanay nila. O, ipapakita ko sa nanay nila ha. Ayan. Nandun. Nandun yung nanay ng mga pusa. Kape tayo. Hi guys, my name is Shireen Cafe. Tara, kape tayo. Fresh na fresh. Ayan. Nakakalabas ko lang ng bahay guys. So now we walking to terminal. Naglalakad po tayo papunta po ng terminal ng jeep. Ang time po ngayon ay 8 o'clock. Ayan. So, fresh flex lang po natin ang ating OOTD. Ngayon, nandito pa ako sa loob. Actually, malapit na ako sa gate. Pagkalabas ko ng gate, guys, ay
hindi na muna ako makakapag-video and update ko na lang po kayo mamaya pagkarating ko ng bahay or pagkatapos po ng aking lakad. Tingnan nyo guys, yung mga security ng SM. Ang cute nila. So, dito po yung terminal ng mga tricycle. Dito din po yung mga UV Express. And syempre, ang pupuntahan natin ay Express papuntang Pasay. So, Dito po kasi ang daan papuntang LRT. LRT. bali, nakalabas na po tayo ng mall. And ayan, diretso na yan or connected na yan papuntang LRT. So, CR po muna tayo guys. So, ayun nga po guys, kakarating ko lang po ng bahay. Actually, hindi naman po talaga kakarating. Kasi dumating ako dito sa bahay 2:20 and agad-agad kumain. So, tapos na po ako mag-lunch. Galing na din po ako sa aking lakad. Actually, hindi po natapos ang aking lakad, which is dapat matatapos lang within a day. But since may isang documents na hindi na mention sa akin ng aking kausap na kailangan kong dalhin, kaya which is napaka-importante yun. Kaya ayun, so kailangan kong bumalik bukas. And isa pa guys, gusto kong i-share sa inyo. Ano yung mga tao, yung parang alerto, yung parang alert, yung mga ganun. Tapos, saka ko pala na-realize, alam niyo yung doon sa labas ng mall, ay may isang babae, maayos yung damit niya, tapos may bata siyang kasama. Maayos yung itsura nila guys. Maayos yung itsura nila. Hindi mo akalain na may mudos sila. Ganun pala talaga dito, no? Maayos ang itsura ng babae. Tapos, basta as in, formado siya guys. Formado. Kahit yung bata, maayos yung itsura ng bata. Siguro ang edad ng bata ay mga 3 years old. Tapos yung babae naman, siguro mga 25, 26, mga ganun edad ng babae. Alam niyo ano siya? Nanghihingi siya ng mga dumadaan ng mga tao. Nanghihingi siya ng, ate, pahingi ako, or kuya, pahingi ako ng 18. Sabi pa niya, pahingi akong 18. Kulang kasi ang pamasahe, makapamasahe lang ako. Kuya, pahingi ako, or ate, pahingi ako ng 18 nga daw kasi kulang yung pamasahe nila. Sila, para makauwi daw sila. So alam mo, maraming nagbibigay din sa kanya kasi may bata. Tapos hindi mo akalain na parang, alam mo yun yung bigger. Hindi siya ganun eh. Hindi ganun. Maayos talaga ang itsura niya. Fair complexion. Yung pananamit maayos. Kahit yung bag niyang dala, yung shoulder bag niyang dala maayos. Tapos yung bata, basta maayos silang itsura, ang itsura nila maayos. Tapos, yun pala guys, modus pala nila yon na kunwari manghihingi ng 18 na kulang yung pamasahe nila at nanghihingi sila ng 18 para makapamasahe sila, para makauwi, ganon. Modus pala yun kasi alam niyo kung bakit ko nasabi guys. Kasi di ba nanghihingi siya ng 18 doon sa labas ng mall, sa mga dumadaan, nanghihingi siya na kulang nga daw ang pamasahe nila ng baby niya. So nanghihingi siya ng 18. Tapos, pagka-akit ko ng overpass, may isang babae din na halos ka-age ng babae, nasa 20s, mga nasa 25 siguro, at may kasamang bata din. Na yung bata ang edad mga 3 years old din. Medyo siya, basta maayos din ang hitsura. Halos ka-edad din ng babaeng nakita ko doon sa labas ng mall. Tapos, ganun din, nang hihingi din siya ng 18. Imagine guys, at kulang daw kasi ang pamasahe nila ng baby niya. O parehas na parehas yung
amount, exact amount. Yung isa doon na nang hihingi, hindi man lang nasabing kulang ng 10 or 20. 18 talaga, which is the same sila ng amount, which is exact amount din nung isang babae na nandun sa labas ng mall. Imagine, nasa labas ako ng mall noon, tapos pagkaganyan ko lang liliko, akyat na ako ng overpass, which is nandun din yung isa. Ganun pala. So, hindi ko alam ang tawag doon. Tapos, naikwento ko sa akin karumit. Sabi niya, ang tawag doon ay modos. Ayun, modos nga. Ganon. So, grabe na. Kaya pala, naisip ko yung mga tao talaga dito sa Manila. Parang alert to. Kasi kahit maayos ang itsura ng isang tao, yun pala, may mga bodos sila na ginagawa. Kaya hindi mo pagkakatiwalaan no? Hindi mo pagkakatiwalaan ang isang tao ng dahil lang sa itsura. Kasi, ayan, balik na naman tayo. Parang ako din, nagtiwala. Kaala ko, katiwa-tiwala. Dahil professional, yung itsura niya, yung edad niya. Hindi naman pala. Kaya, guys, sa panahon ngayon, huwag na kayong titingin sa itsura. Kasi kahit may itsura, kahit isipin mo, magtitiwala ka dahil pwede ito pagkatiwalaan kasi may edad na, professional, maayos ang hitsura. Hindi. Wala sa mga ganyan. Ang importante yung nasa loob. Yan. So, na-realize ko nga ganun. Ang hitsura ngayon ng tao ay hindi na pwede pagkatiwalaan. Ito, pagkakatiwalaan ko to kasi mayos ang hitsura. Ganito, ito pagkakatiwalaan ko to kasi may edad na, nandun na sa papuntang senior, tapos syempre hindi gagawa ng kasinungalingan, hindi gagawa ng yung may isang salita, hindi talaga guys, wala. Ang importante nandito, yung malinis yung puso mo, yung kaloob-looban mo, ganun. Yun, na-share ko lang. Although wala namang kasi yung amount na hinihingi ng mga nakita ko doon ngayon ay 18. Pero alam mo yun yung trust kasi ng isa, yung trust na parang kaya guys, nako, huwag na kayong magtitiwala sa kung sino-sino. Ganon. So, ayan, na-share ko lang sa inyo para maging aware kayo, di ba?